Pakinggan po natin ang spokesperson ng House Prosecution Panel, Attorney Benjamin Tolosa. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga ulit, DJ Chacha, Manong Ted at sa let know ng mga inyong tigapakinig at tiganood ngayong araw. Magandang Yes. umaga. Good morning. Thank you for being on the show. Kahapon nga po, 11th day ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakasentro yung naging discussion dun po kay Commission on Audit Auditor Roderick Wamil, kung saan siya nga po'y tinanong nitong si Private Prosecutor Lorna Kapunan. Sa inyo pong palagay, sir, assessment dun sa naging pagdinig kahapon, ano po masasabi natin sa naging takbo ng ika-11 araw ng impeachment trial ng Vice Presidente? Opo. Well, sa amin, kahit hindi pa ho tapos yung direct examination niya, madami ho siyang mabibigat ng mga bagay na nailahad kahapon sa kanyang pagtitestigo. Una, narinig ho natin sa kanya kahit nagsimula ho siya dyan sa COA noong 2014 pa, as part of ICFAO. Pero sabi nga niya, unang pagkakataon lang to na nagkaroon ng confidential funds sa Office of the Vice President at Department of Education. Pangalawa, napakamahalaga ding sinabi niya, binasa ho niya mismo dun sa mga dokumento na sinumite ng mga opisinang ito sa COA para i-liquidate yung confidential funds na ginagamit nila, na maliwanag na mayroong approval ito ng respondent Vice President Duterte. Tulad ho dun sa mga disbursement vouchers, nakalagay ho dun, these were certified that the expense or cash advance was necessary, lawful, and incurred under the direct supervision of signatory. Ang signatory ho doon, Vice President Sara Duterte. Pati din ho doon sa mga certification and accomplishment report na naka-attach ho sa mga liquidation reports. Nakalagay din ho doon. We certify that the certifying officer is accountable for the disbursement from the cash advance of confidential funds, and the expenses were incurred in connection with the agency's confidential operations and activities. So, at ito, ang nag-certify nito, Vice President Duterte. So, maliwanag din dito, based dun sa mga dokumento na na-identify ng testigo na ito, kung ano ho ang naging participation so far na nakita na natin sa parte ng Vice Presidente. Kahapon, bago nagsimula yung hearing, dala-dala niyo po ng prosecutor side yung mga boxes, tas may nakasulat na confidential funds. Nasa balita namin, kumbaga nagkaroon muna kayo ng pag-uusap with the side of the defense kung alin lamang po doon yung nag-ipepresenta kahapon. Meron po ba mga dokumento na sa palagay ninyo ay dapat na ipresenta na hindi na naipakita kahapon po? Okay. So to clarify ho, kasi nga ho, we're talking about 15 boxes of documents dito ho sa usapin ng confidential funds. Kahapon, para ho mapabilis yung paglilitis kahapon, we asked them to stipulate, meaning mag-agree na sila, sumang-ayon na sila na itong mga dokumento namin ay authentic, para hindi na kailangan isa-isahin pa ng aming testigo. Bakit ho namin hiningi yun? Dahil itong dokumento na to, common exhibits ho ito, parehong minarkihan ng magkabilang panig. In fact, nanggaling ho ito mismo sa Vice Presidente, dahil ito yung mga liquidation reports na sinubmit ng Office of the Vice President and Department of Education sa COA. Ngayon ho, during the preliminary conference, kami na ho ay nag-request na mag-stipulate na noon pa lang, i-compare na namin yung kopya na hawak namin para mapabilis. Pero hindi ho sila pumayag doon. Kaya nakita ho natin kahapon, nagkaroon ng delay ng mga 1 oras para doon ho nag-usap yung magkaroon panig. So, but thankfully, in the end, nag-agree din sila to stipulate to some of them. Although sabi nga ho kahapon, mayroong 845 acknowledgement receipts na hindi pa sila nag-agree na mag-stipulate. So, but nonetheless, nag-cite naman ng rule si Attorney Kapunan kahapon ng Rules of Court na ina-allow pa rin nung kapag ganito sila kadami, pwede kami mag-present ng summary. Ganun pa man, we will present at least a sampling or some of those acknowledgement receipts. Na nasimula naman natin kahapon, nakita natin yung, for example, yung Mary Grace Piatos, yung mga andilim, pikit, mga ganun. Oo. So tama po ba yung dinig ko? May 845 acknowledgement receipts ang hindi inalaw ng depensa? Hindi lang ho sila nag-agree to stipulate on these documents. Although even if they came from them, kaya
Ganun lang ho yun. But at the end, ang impeachment court naman ho ang magpapasya dyan kung tatanggapin ho. Oo, kasi nga po kung bawat isang acknowledgement receipt ay ipepresenta, it will take decades, no? Tama po. Oo, kasi nga bawat isa, 'di ba? Ilang minuto 'yan. At saka yung mga, kung yan din, bawat isa ay susuriin po ng defense. So, para ho mas mabilis nga, ano yan, kayo na lang po nagdesisyon sa prosecution kung ano-anong mga acknowledgement receipt ang inyong ipepresent sa court. Yes sir, Manong Ted, ganun ho yung Opo. nangyari kahapon. No? Dahil kahapon nandun pa lang tayo sa last quarter of 2022. Pinag-usapan natin doon, 845. No? Ngayong araw, magpe-present pa tayo ng much more dahil ang pag-uusapan natin yung 3 quarters of 2023. So, asahan natin, titingnan din natin kung willing sila to stipulate dyan o kung hindi. Sabi nyo nga, maubos talaga ang oras ng korte kung isa-isahin natin yan. So, kailangan na Opo. probably Sige. we'll just choose na. So ito pong nangyari kahapon na mga pagharap nyo ng acknowledgement receipts, no, involving Mary Grace Piatos, Renan Piatos, Nova Santos, Miko Harina, Janice Marie Revilla, Patty Ting, Andy C. Lim, Alejandro Piquet, Fiona Biong, Sisfrunio Balsac at Gabriel Bisaya. Yun na yung huli doon sa 145 million kaninyo. So far po, yes ho. Okay. With respect to fourth quarter ho ng 2022. So meron pang ilang pang acknowledgement receipt na kayo ipepresenta mamaya, attorney? Tama po yun, Manong Ted. Okay. So may mga bagong pangalan ho ba? Yes, tama ho, Manong Ted. Okay. More or less, sa inyong pagtansya, mga ilan po ang inyong napagkasunduan sa inyong side na inyo pong ipepresenta ng mga acknowledgement receipt po, sir? Well, I hope you will understand, Manong Ted. Hintayin na ho natin mamaya, but ilang libo ho yan eh. But again, we will just emphasize some of them, hindi na ho lahat. Okay, sige. So, dito ho sa inyong pagpili na ito, paano ho kayo pumipili? Kayo ba'y pumipili dahil yung mga pangalan na interesting? Paano po? Hindi naman ho, tulad din ho nung madami hong factors. Madami din, makita natin kahapon, madami sa kanila, ang date ay 2023. No? When, sabi nga ho ng witness, outside the covered period. Dahil supposedly, ginamit itong mga malalaking amounts na to nung last 11 days of December 2022. Pero madami sa kanila, ang date na acknowledgement is 2023, which shows some serious discrepancy. So katulad ho niyan, mga isa ho yun sa mga factors na tinitingnan natin. Opo. At kumbaga, sa simple hong pananaw, inihabol yung acknowledgement receipt, mali nga yung petsa, hindi na siya sakop, no, noong liquidation, attorney, no? Mukhang ganun ho yung lumalabas, Manong Ted. Tama. Opo. Pero yan po ay isang side pa lang po ito, ha, kasi dadaan pa yan sa cross-examination po ng defense. Sir, kung mamarapatin po ninyo, meron ba kayong mga tetestigo na mga taga-National Statistics Office para sabihin na itong mga si Andy C. Lim, itong si Alejandro Piquet, si Fiona Biong, itong si Miko Harina, of course, yung dalawang Piatos ay non-existent? Ang pwede kong sabihin, Manong Ted, sa pre-trial order, naglista ho tayo ng witness na representative ho ng Philippine Statistics Authority. Okay. So meron ganoon. Po, yung pong sinasabi ni Senator Ping na sana magkaroon kayo ng subject matter expert on the disbursement of confidential fund. Meron na ho ba kayong nahanap? Well, without telegraphing yung punches natin, ang sasabihin ho namin, sisiguraduhin namin, kapag katapos ho namin magpresenta dito, masasagot natin ho lahat kung ano man hong katanungan meron ng mga publiko at ang mga senator judges paukol ho dito sa bagay ng confidential fund. Okay. Within the day po, ano ang ma-accomplish po natin kaya, Attorney Tolosa, para po sa inyo pong prosecution side today? Oho. So pipilitin ho nating matapos na yung direct examination nito ni Attorney Wamil. So unahin ho nito, mamaya tatapusin yung
confidential funds na tigwa 125 million for first quarter, second quarter, and third quarter of 2023. Tapos pupunta naman ho tayo sa Department of Education na nagkaroon din ho siya no, ng 3 quarters doon na meron siyang confidential funds amounting to 112.5 million. Okay. And then, hanggang kailan po ito sa inyo pong itinakdang schedule, sir? I hope you don't mind me asking. Mga more or less, kailan po ang tapos nito, including po yung cross-examination kaya para mapakinggan na po natin yung, di ho ba ang next ditong article ay yung sa bribery na? Tama ho yun. So dito ho, well, with respect to this witness, pipilitin nating matapos na yung direct examination na today and hopefully cross-examination din matapos na. Now, as a whole, itong buong usapin ng confidential funds, ang binigay ho sa amin dito, 30 trial dates, no? But although ito yung pinakamadami na binigay sa atin na araw, no, para magpresenta ng ebidensya. Although pipilitin naman namin na hindi na kailangan ubusin lahat po yung trial dates na yan para mas mapabilis po tayo. Opo. Tulad ho ng ginawa namin sa threats, pinaiksi natin, ganyan din ho yung goal natin dito. Opo. Yung pong bank records na humingi nga po ng palugit pa yung ilang bangko, no? 10 days po, banking days ang hinihingi nila. Yung po, sir, pag natanggap na po ninyo, you are now studying it and then you will have to have a pre-trial conference muna po ba? Para po sa stipulation? Para ho, kasi di ho ba bago hong mga dokumento ito, bago mga ebidensya ito, supposed to be? Tama po yung tanong niya, Manong Ted, no? Dahil nga napakadaming dokumento, nakita natin kahon-kahon talaga para din mapabilis pag nakuha na. Most probably will ask for a pre-marking conference para mamarkahan na yan at hindi na kailangan gawin sa mismong in-open court pa. So, ang tinakdahong deadline sa kanila with the extension is until August 13 ho, no? So, so far, ang decision ng impeachment court, hihintayin na makumpleto bago mabigyan ng kopya yung magkabilang panig at inaaral muna din ito ng impeachment court bago ho ibigyan ng pagkakataon ng both parties na makakuha din ho ng sariling kopya namin. Hindi nyo pa nahahawakan yung mga unang kopya. Wala pa po, Manong. Okay, sige. So, interesting na malaman kung ano po mga laman yan. But mamaya po ulit, we will be watching, attorney. At salamat po sa inyo pong panahon. Anytime po, sir. Magandang umaga ulit. Thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.